Hello, good day po. Sir Ogie po ito. Ah, para sa tutorial ng Information Technology Application Program. Okay? So, gumawa po ako ng video tutorial para makatulong naman doon sa mga nangangailangan ng installation ng Windows na makatipid, no? Sa ngayong pandemic. Ang ating computer, pag binili natin, ay meron ng kasamang operating system, no? Pero ang problema, pagka na virus o nagka problema, babalik uli po kayo sa binilan nyo para magpa-install ng bago, at yan po ay malaki ang bayad. Okay? Or dati nung nagamit ang computer nyo, nagka problema na virus o kung anumang problema yon, with regards to operating system, sigurado re-reinstall yan. So ito, pag gumawa ko ng video para makatulong, no? Kayo na mismo ang mag-install ng sarili nyong Windows. Ito lang po mga kailangan natin, ha. Okay? So una, kailangan natin mga requirement, USB. Okay? USB or flash drive, external drive. Okay? ISO file for Windows 7. Kung Windows 7 ang install nyo, Windows 8, Windows 10. ISO file, mamaya explain ko yan kung ano po yan. So, program na WinSetup, no? WinSetup program na da-download po sa internet yan, at capable na makagawa, no? Makaproduce, no? Yung program na yan ng multiple operating system o multiple installer. Windows 7, pwede mo ilagay sa loob niyan, Windows 10, o kung Windows 8, o kung ano man operating system, or yung tinatawag natin na bootable. Okay? So ito, isang klaseng program din to, yung Rufus. Yung Rufus naman isang program din na download sa internet, na pag ginamit mo yung program na yan, isang OS lang po ang mailalagay sa USB. So magkaiba po yan. Itong pag ginamit mo ang WinSetup, pwede kang maglagay ng installer na kung gusto mo mag-install ng 7, 8, 10, no? While Rufus, pag ginamit mo yan, pag naglagay ka ng Windows 7 dyan, hanggang Windows 7 ka lang. Okay? And then computer na meron ng OS, no? Meron ng OS na Windows 7 or Windows 8 or Windows 10. Kasi dyan tayo gagawa sa computer na meron ng OS. Okay? So next na kailangan naman natin is yung program na WinSetup. Ito pong WinSetup na to, yan po yung program na gagamitin natin para makakreate tayo ng USB installer or external drive. Okay? Ulitin ko, nada-download din po yan. So ito po yon, ang external drive, medyo mahal yan. Okay, external drive, ito, and flash drive. So ilalagay natin yan dyan. Siguruhin nyo lang na kung gagamit kayo ng meron na kayong dating external drive, siguruhin nyo lang na yung file nyo dyan ay na-transfer nyo muna o may backup kayo. Kasi pag ginawa nating installer yan, buburahin lahat yan. So external drive or USB drive. Okay, so ito po yung port, lalagay natin dyan. Okay, pag nilagay na natin yan dyan, okay, at sa katapusan, hindi kaagad na magkakaroon ng Windows, ha. So ang i-install natin ay, sa tutorial na to, ay Windows 10 original yan, ha. Original na Windows 10, walang expiration. MS Office automatic, meron na kagad upon install ng Windows 10. Meron na kagad kayong original na 2016 Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Okay, yan po ang installer ko. Okay, next, eto na, gaya ng binanggit ko nung sa unang sinabi ko. So meron kang flash drive. So sa computer mo na gagamitin, kailangan meron kang program na Power ISO or kung ano man program na panggawa ng image file. Ito po yung image file na tinatawag. Okay, ito po yung Power ISO na da-download sa internet. Gagawin nyo lang po dyan i-download nyo, tapos i-install nyo lang. So pag in-install nyo na sa computer yan,
automatic magkakaroon kayo ng icon na sa desktop na parang ganito na shortcut. So double click nyo lang yon, at pagka run nun, ito na yung magiging program. So ito na yung program, ito yung installer, no? At ito na yung magiging program nya. So kung gagawa ka ng ISO na kailangan natin mailagay sa USB, so kailangan mo ng DVD na installer na. So ibig sabihin medyo mahirapan kayo makakuha ng ganito, no? Bibili ba kayo ng DVD na mayroong installer, gagawa kayo ng ganito kasi nanggagaling yun mismo sa CD installer o yung mismong CD na dati-rati yun ang ginagamit. Pero ngayon sa tulong ng mga utility program gaya ng WinSetup, itong Power ISO, hindi na natin kailangan to. Nada-download na po yan sa internet. Okay? At meron po ako niyan. Kumpleto po ako niyan. So, ito na-download natin sa internet. Ito ginawa ko to mismo. Okay? In-extract ko to sa DVD at nagagawa ko ng ganito. Kasi dun sa Windows, sa internet, karamihan pag nag-download ka ang tagal, tapos may virus pa pag na-download mo. So, itong kailangan natin. So, makagawa tayo ito. So, pag naka-download kayo ng ganito, okay na. Okay? So, pag na-download nyo yan. So, ito na. Ang susunod nyan, ito. So, ito na yung gagamitin natin na program para makagawa ng USB installer. So, ito naman ay nada-download din sa internet, no? Libre. No? Ang gagawin mo lang, ito hindi na ini-install. Ang gagawin mo dito ay automatic, pagka-download mo, i-double click mo lang at tatakbo na yung program, ito kalalabasan. Okay, so eto na yung external drive. So kailangan nakalagay na external drive or USB kung gagawa ka na ng USB installer. Okay, so madedetect yan automatic. Kung hindi madedetect, may problema yung USB or external drive. So kailangan madetect dito. Okay, so letter G, no? Kung letter G, kung anong letter yan, makikita mo yan dito. So USB man yan o external, dapat lumabas dito yan. So ang gagawin mo, i-click mo yan dito, auto format, gaya ng binanggit ko. Hindi pwedeng may laman kasi buburahin nyo yun. So baka magulat kayo, naglagay kayo, ba't nawala yung laman? So dito, pag gagawa kayo, ipo-format nya muna yan. Okay, ipo-format nya to, i-click nyo yan. Pagka-click nyo yan, lalabas yung format dito, NTFS. Okay? And then, kiklik mo dito para makakuha ka, ibabrowse mo dito para yung hinahanap na image file. At eto na po yun. Ayan. So, okay, ito na po yung external drive or USB. Kinlik natin yung auto format at ikiklik natin yung button na NTFS. So, pag click natin ang button na NTFS, i-click natin itong box na to. Checkbox ang tawag dyan. Okay, pag click mo ng checkbox na yan, i-click mo rito yung ellipse button. So, pag click mo yung ellipse button, hahanapin mo ngayon yung tinatawag natin na na-download natin or ginawa natin through Power ISO. Yung tinatawag na ISO file. Okay, eto yon, yung pinakita ko kanina. Diba? Ayan. So, ulitin ko ha. I-click natin yon. I-click natin yon. I-click natin checkbox. And then, hahanapin natin yung requirement ng WinSetup para maka-install o makagawa ng USB bootable. Okay, i-click natin yon. And then, makikita niya, ibabrowse niya at i-click mo yun, i-select mo and then click open. So, pag kinlik mo yan ng ganon, lalabas ngayon yung eto na. So, eto na, na-checkbox na siya. Ang i-install natin, Windows 7. So, ISO yan. So, yon. I-click mo naman itong susunod, yung Go. So, para makita mo yung progress, i-click mo yung show log. Lalabas dito yung progress, kung ano na nangyayari. Paano nangyayari yung copy. So, ulitin ko. Ito na po yung click natin. Lumabas na yung ISO file. And then, click natin yung Go.
So ito na yon, pagka na-click natin yung go, okay, lalabas na to. So sasabihin niya, i-erase niya yung lahat ng laman. Okay, so beware ha, kailangan walang laman ang external drive or USB. Okay, so ngayon i-click natin yung yes. Yan. Okay, ito na yung nangyari kanina. So na-tick natin yan ha. Yan. And then automatic yan, magpo-progress bar yan. Okay? So magka-count yan, progress bar, ilang percent. Makikita nyo naman dito yan kung gaano nakalaki yung nakokopya niya. Okay? So pagka nag 100% yan, automatic yan, no? Lalabas yung job done. So finish na, meron ka ng installer. So ganun lang po kadali, no? Kung nasundan nyo. Ngayon, kung tatanungin nyo, dahil merong, sir, magda-download pa ako ng baka mahirapan ako, gagawa pa ako, wala naman akong CD kung gagawa ko. So, baka ma-download ko ba sa internet, baka may virus, no? Automatic yon. Pagka na-download nyo sa internet at yun ang ginamit nyo, hindi lang yung USB ang apektado, may virus, pati yung gagamitin yung computer na gagawan nyo ng bootable USB, mabavirus, no? So, yun, kapag ka nag-download kayo, yun na magiging problema. Ngayon, hindi na magiging problema yan. So, text nyo lang ako, message me, no? Bibigyan ko kayo ng libre, no? I-send ko sa inyo yung image file, no? Or, pwede kayong bumili sa akin ng USB na gawa na. So, ibig sabihin, installer na siya. Automatic nandun na kagad yung Windows 7, Windows 8, Windows 10, andun yung Adobe Photoshop, andun yung mga utility program, kasama na yung binanggit kong mga program, USB bootable, okay, kasama na yung mga yon. Actually, ito yun, okay, ito po yun. Ito po yung program, okay, ayan, ito po yun, Ayan, dito po nang galing yon. Ayan, nasa Comtech Tools ko yun Okay? So, ito po yon. Ito po yung mga tawag na Power ISO. Ito po yon. Ito po yung binabanggit ko kanina, Power ISO. So, install nyo lang siya, I-install nyo yung Power ISO para makagawa kayo ng ISO file. Okay? At ito naman yung WinSetup na sinasabi ko, USB bootable, ito siya. Ito naman yung WinSetup na sinasabi ko, double click nyo lang yan, yes, then automatic, 64-bit pala to itong ko, okay, so wait lang ha, so 64-bit pala to, hindi to, remember depende pa rin sa nada-download yon, kung 64-bit yung ida-download mo. Okay, so wait lang. Okay, WinSetup. Okay. Ayun na. Ito, 64-bit. Yan. Ito po yun. Yan. Ito po yun, Ito nyo? Ito po yun, yung WinSetup. Ganyan, kikiklik natin. Auto format. Ganyan. Tapos ikiklik natin to. Tapos hahanapin natin yung Power ISO. Or rather, yung image file na sinasabi natin, ito po yon. Okay? So, kung Windows 10 ang install natin, marami ako niya, naka-ISO file niyan. Ito yung Windows 10 na automatic, Windows 10 na meron ng automatic 2016 original. Okay? Open. Okay? Yan, and so on. Tapos, i-go lang natin yon. Pag ginawa natin yan, popormatin niya na yon. Ang ginamit ko yung USB na yon, hindi ko pwede i-go kasi mapoformat ng aking external drive. So, yun po ang mangyayari. So, ngayon, nakagawa na ako ng installer. Ngayon, kung sakali man na gusto nyong hindi na ako gagawa niyan, sir, pwede bang makabili sa iyo ng installer na yan direct? Ito po yung installer. Ito po yung installer na sinasabi. Okay, may kasama na po siyang mga tawag dito, mga additional program. Okay, kung gusto niyo ng resetter, Epson resetter, lahat request me lang, yan, kung anong mga program ang kailangan nyo.
dun sa graphics program na gusto nyo matuto ng graphics, no? Ayan. Okay? So, yon. Okay na. So, sa susunod, abangan nyo lang, gagawa naman ako ng video yung para sa how to install driver pack naman. Ibig sabihin yung kasi pagka naka-install na kayo ng Windows ay hindi pa, meron pang problema yan. So, kailangan nyo pang i-install yung yung tinatawag natin na dito tayo sa kapag nag-install kayo ng Windows, automatic yan, no? Karamihan yan, hindi pa gagana yung internet, hindi gagana yung sound, at ang video nyo na ma-choppy, ganon. So, kailangan install nyo yung universal driver na tinatawag. Meron ako niyan din. So, kailangan na-install yung driver ng video card, na-install yung network card para maka-internet, at meron pong sound. Okay? So, yan, kumpleto na po yan. So, karamihan yan, pagka nag-install kayo ng bagong operating system, magtataka sila, no, bakit nawala yung sound, bakit hindi ako maka-internet, bakit wala akong bakit nagcha-choppy yung aking video. Okay? So, next, device manager, ha. Ito po yung tuturo ko naman kung paano i-install, no, mag-install ng mga utility program like antivirus, no, at saka yung tinatawag natin na ano ba yun? Yung driver para gumana yung sound, video, and net. Okay? So, next na lang muli. Abangan. So, kung may problema kayo, hindi nyo masyadong nakuha, just text me, no? Text me, message me, sir, paano ba yung ganito? Ginagawa ko to. So, meron ako online assistance, no? Online assistance kung ano yung gusto nyong matutunan. Okay? So, thank you very much. Bye-bye.